Pinangalanan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang 8 kasalukuyan at dating opisyal na umano'y co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis namang itinanggi ng ilan sa kanila ang pagkakadawit sa kaso ng dating Pangulo. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Sa pagitan numano ng taong 2011 at 2019, nagkaroon ng sabuatan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang mga opisyal ng pamahalaan at pulisya para patahimikin ang mga sinasabing sangkot umano sa iligal na droga base sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. Kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte dahil sa madugong drug war nito. Ang mga taon na nabanggit ay ang mga panahon na nakaupo si Digong bilang mayor ng Davao City hanggang sa kalagitnaan ng kanyang termino sa pagkapangulo. 8 pangalan ang nakalista sa dokumento, kabilang na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Nakalagay rin dito ang mga detalye kung bakit sila naging co-perpetrator sa kaso ni Digong. Si de la Rosa ang namuno sa Davao City Police ng higit 1 taon mula 2012 hanggang 2013 kung saan may mga patayang din naganap sa kanyang lugar. Naupo rin siyang hepe ng PNP noong 2016 hanggang 2018. Habang si Go naman ay naging personal aide ni Duterte at na-appoint pa bilang Special Assistant at Chief of the Presidential Managerial Staff noong Pangulo pa si Digong. Bumelta naman agad si Senator Go sa pagkakasangkot niya at itinanggi ang mga paratang. Kabilang rin sa listahan ng mga dating PNP Chief at namuno rin sa Davao City Police na sina General Oscar Albayalde, General Vicente Danao at General Camilo Casculan. Ang naging NBI Director rin na si Dante Girana ay dawit sa kaso ni Duterte, pati na rin sina former PDEA Chief Isidro La Peña at former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ayon kay Aguirre, wala siyang kinalaman sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho na mga panahon na siyang naging abogado ni Duterte at mga miyembro ng DDS noong 2009. Samantala, 3 ang ipinunto ng mga prosecutor sa dokumento ng kaso ni Duterte. Una ay nangyari noong siya ay alkalde pa ng Davao City at 19 ang mga biktima nito. Pangalawa naman ay noong 2016 hanggang 2017 kung saan kakaupo pa lamang niya bilang Pangulo. Mga high value targets o mga malalaking isda umano ang pinatay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kahit sa mga barangay level ay may mga pinatay din nung nakaupo si Duterte bilang Pangulo kung saan halos 50 ang biktima nito, kabilang na ang ilang mga attempted murder case. Sa susunod na linggo, nakaschedule ang confirmation of charges ni Duterte sa The Hague, Netherlands at magtatagal ang pagdinig ng 4 na araw mula February 23 hanggang February 27. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.